Nako, kay Harry mga kababayan, eto na nga ang sinasabi ko, malapit na ho 'tong umuwi, 'no? Oh, kailan ba ibinalita ito, lakihan ko. Pati ba naman rap mo, 'pag kumukuha ng ano, ng picture ni Harry Roque, nakabuka ang bibig. Siguro napapanood tayo ng Rappler, ano? Kasi lahat ho ng nakikita nating litrato ni Attorney Harry Roque, mga kababayan, lahat ho buka yung bunganga, parang may papasok na hotdog. Parang may papasok na hotdog ho, mga bossing. Oh, 'di ba? Hotdog, ibig ko sabihin tender juicy hotdog ha, kung ano-ano iniisip niyong hotdog diyan. Oh, 'yan, 'di ba? Ano ang balita dito kay Roque? April 28, oh, 2 araw bago matapos ang buwan ng Abril. Ano po? April 28, alas 4:18 nang ibinalita ho ito, mga kababayan. Harry Roque, Cassandra Ong, charged with non-bailable trafficking over Porac Pogo. Sabi ni Noel Lerpido, Jumbo Hotdog. Kaya ba ni Roque yang Jumbo Hotdog? Oh, di ba? Naku po, masakit to. No? Mga kababayan, masakit to. Eto, si Lian Buwan pala yung nagbalita. No? Ito, mga kababayan, ito tingin ko ang magiging susi ng pag-uwi ho ni Roque. Ano po? Ito ang magiging susi ng pag-aresto kay Roque ng Interpol. Bakit ho, mga kababayan? Simple lang ho. Simple lang na ano. Ganito lang yan eh. Siyempre, yung The Netherlands, so mababalitaan lahat ng mga yan, di ba? At iimbestigahan ho nila yung mga yan, mga kababayan. Aalamin nila, hindi naman po kung ano yung mga sinabi nung nakabuka ang bunganga na si Roque, yun lang ho ang papaniwalaan nila. No? Lahat ho yan, magkabilang panig, aalamin nila yan. Malalaman nila na sa Kongreso iniimbita si Roque para magpaliwanag, no? Malalaman ng The Netherlands na hindi lang basta iniuugnay si Attorney Harry Roque sa Pogo, kundi talagang mayroong kaugnayan. Malalaman nila na si A.R. de la Serna at si Roque may mga naiwan na mga dokumento. Doon nga po na bulilyaso nakita nalalabas ng bansa, no, si Roque at si A.R. de la Serna. Pinili bilang travel companion si de la Serna kasi daw po may sakit na diabetes. Siguro si de la Serna yung magtuturok kay Roque ng Ratbu. Oy, ano Ratbu sinasabi yun? Hindi yun. Hindi yun. Yung ano, yung insulin para doon sa kanyang diabetes. Di ba? Oh, imbis na yung asawa ang pinili, si de la Serna ang pinili. Di ba? At diyan din nakita yung mga bank accounts ni Roque, mga kababayan. Tingin ko yan din po yung dahilan kung bakit nakita na may joint account si Roque at si de la Serna. Na ang sabi po doon sa Congress, tanging mag-asawa, magkapatid, magnanay, magtatay, yung mga gumagawa lang yung ng joint account, no? At magjowa. Hindi ho natin alam kung magjowa, yan daan. Si Roque, mga bossing, di ba? Si Roque at si de la Serna. At doon sa bahay nila, no? Sa Benguet, na sinasabi ni Roque, wala sa pangalan niya, hindi niya pag-aari yung bahay sa Roque, wala sa pangalan niya yung bahay doon sa Benguet, mga kababayan, may nahuling Chinese na galing Pogo. Nagtatago doon sa bahay ni Roque. Kaya po, mga kababayan, si Roque hindi niya kayang patunayan na siya ay ginigipit ng gobyerno ng Pilipinas. Lahat po yan isasubmit o isinubmit po ng gobyerno ng Pilipinas para kontrahin yung asylum ni Harry Roque. Ano po? Ngayon, dahil nga may kaso na, non-bailable. First update, the judge in Angeles will now have to determine whether there is probable cause
to issue an arrest warrant, no, against Roque Ong and others. Si Ong nakakulong na yon, si Cassandra Ong. Si Roque nagtatago. Probable cause ng arrest warrant, malamang ho. No, kasi alam naman natin na tumatakas na tong si Roque. Lumabas na ng bansa. At yung asylum nga ho, yung paghingi ng asylum, ang kanyang pinangkakapitan ngayon. Dahil daw ho, siya ay ginigipit ng bayang Pilipinas. Ngayon, may kaso. Ano po, pag naglabas ng warrant of arrest yan, ang susunod ho, mga kababayan, is makikipag-ugnayan na sa Interpol, makikiusap na sa Interpol. Interpol! Kailangan namin si Roque. Kasi may dawit siya doon sa kaso ng human trafficking. Di ba? Sasabihin ng Interpol, kasi nung kami ang nakiusap sa inyo na tulungan kami sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, ayun, no? One click lang. Yung si Duterte, nasa The Hague na. One click lang, Yung sabi ng mga DDS. Naku po. Mark Ramos, paulit-ulit ka, sinasabi mo, mahuhuli, maaaresto si Tatay Digong namin. Tatay Digong, Tatay Digong. Nung naaresto ho, nag-iyakan yung mga DDS. Si Bato, nagletsyon pa. Diba? Nagletsyon pa. Si Bato, mga kababayan. Dahil tinulungan nyo kami, sige, tutulungan namin kayo kay Roque na maibalik dyan sa Pilipinas. Naku po, lagot na yung akla. Di naman ako nagsabi niyang bakla si Roque. Si Pebbles Talaquera ang nagsabing bakla si Roque. Di mo ba? Unang tanong natin kay Pebbles, nung naimbitahan natin dito sa ating channel, bakla ba si Roque? Ayun, baklang-bakla. Di ba? Kaya nga siguro, yung Rappler, lagi, yung mga nagbabalita, lagi buka yung bunganga ni Roque. Parang handang susubo ng hotdog ho. Ang laging mga picture. So, yan ang posibleng mangyari kay Harry Roque. Tingin ko, aagapan na nito yan. Lalabas na agad ng Netherlands yan. Kasi yung asylum niya, wala naman ho yun. No? Base po sa pag-inimbestigahan ho yung mga yan, lalabas ho na nagtatago si Roque kasi hindi niya kayang idepensa yung kanyang sarili o yung kanyang kaperahan doon sa kanyang bangko na hindi galing Pogo. Sino ba nagyabang ng mga dokumento na yon? Di ba si Roque din? Iniyabang niya, opo, sa susunod na hearing, dadaling ko yung mga dokumento na makapagpapatunay na ang pera po na nasa loob ng bangko na yan ay hindi po galing sa hindi ho galing sa Pogo. Biruin mo, si Roque, saklap nang nangyari sa kanya. Wala nang Pogo, wala pang Pogi.